Good morning mga kabiyahe. Andito tayo muli sa Bineli, Bacoor. Dito nga yan sa MB Villar. Springville is 2, Bacoor, Cavite. May titinan tayo mga kabiyahe na isang unit ni Benda. Ito yung bagong labas. Tara, punta natin sa loob. Let's go. Tara mga kabiyahe, punta natin ang unit ni Benda. So ito mga kabiyahe, yung sinasabi kong nakita nating bagong unit ni Benda. Ito yung Napoleon Bob 500cc. Nakita nyo naman kung gaano kabrusko itong unit na ito mga kabiyahe. So yan po yung ipipicture natin sa araw na ito. At iikutan muna natin mga kabiyahe kung gaano kabrusko ang unit na ito. Kung makikita nyo mga kabiyahe, no? Ayan napaka-angas yung telescopic fork niya, hindi natin makikita dahil nako-cover po siya nitong black na hard plastic po yan mga kabiyahe, naka-cover siya at glossy yan na may naka-lining na gold. Ayan. At mostly ang makikita natin dito sa mga kagaya ng headlight niya, signal light, pati yung ating instrument panel is puro rounded na po yan. Tingnan nga natin dito sa taillight niya kung rounded din. So dito mga kabiyahe, sa kanyang taillight, hindi po siya rounded. Naka-lead po tayo dyan. Ayan. Parang naka-split lang siya. Ayan. Pero hindi siya rounded. So ngayon, tingnan natin yung iba pang mga specs ni Benda. Mga kabiyahe, unahin natin dito sa kanyang headlight. Rounded ang kanyang headlight. At meron din po siyang daytime running. Ito, dalawa. Parang naka-triangle. At naka-LED po yan mga kabiyahe. Talaga namang pag ginamit natin yan ay malakas ang ibubugang ilaw niyan. At ito naman yung kanyang turn signal. Flexible yan mga kabiyahe. Yan yung kanyang telescopic fork. Hindi po natin nakikita yung mismong appearance ng kanyang telescopic fork. Gawa ng meron po siyang cover na napakaangas hard plastic na naka-glossy black at may naka-lining na gold. Maging ang kanyang fender mga kabiyahe, tingnan nyo naman, napaka-bulky talaga. At dito sa baba, eto yung gulong niya. 150 by 80 by 16 ang laki ng kanyang gulong. Napaka-brusko. So yung rim natin dito mga kabiyahe, 16 ang sukat. Gold ang kulay niya mga kabiyahe. Naka-tubeless ito dito sa baba ng telescopic fork. Meron tayo diyang reflectorized, kabilaan, rounded. At silipin natin yung kanyang brake system dito sa unahan na napakalapad ng kanyang disc brake rotor. At ito po ay double piston caliper po yan mga kabiyahe. At ang brand ng kanyang piston caliper ay Benda rin po. So all in all, lahat ng ginamit sa kanyang pyesa ay galing mismo sa Benda. Tutukan natin itong handlebar ni Benda. Kung makikita nyo mga kabiyahe, no, hindi natin siya masasabing naka-naked handlebar, hindi rin natin siya masasabi na naka-clip-on. Kasi wala siyang tornilyo. So buo siya mga kabiyahe, pero style clip-on siya. Pero hindi rin natin masasabi na naka-naked handlebar siya. So napaka-aesthetic talaga. At talaga naman nag-stand out ang kanyang postura. So dito, makita nyo dito mga kabiyahe, yung mga switches. Ayan, may kill switch tayo dyan. At dito, on and off ng ating headlight. Tapos yung ating electric switch o electric starter, ayan, ito, dito yan sa kanan. Yung kanyang handle grip, medyo makitid lang siya, pero kasya naman yung XL dito. Tapos, ito mga kabiyahe, kung makikita nyo, mapapansin nyo, may butas tayo dyan, pwede natin itong kabitan ng bar end. At ito naman, yung kanyang brake lever sa unahan, at yung kanyang brake master na napakalaki, linalagyan ng brake fluid. Ito yung ating instrument panel, napaka-aesthetic. Fully digital yan mga kabiyahe. Hindi lang natin may papakita dahil hindi po ito naka-activate dahil kararating nga lang po. So dito tayo sa kaliwa. Ito naman ang mga switches dito mga kabiyahe. Ito nga po ay ABS na. Meron din po itong TCS, which is ito po yung traction control system. Ayan, ito po yung switch ng TCS. Pag ito po naka-activate, ipipress lang po natin yan. Maging ito po yung ABS niya. Ipipress lang din po natin yan. Kung gusto po natin gamitin yung kanyang feature na yon. At ito naman po yung high and low beam ng ilaw niya. Turn signal, busina. At dito sa likod, ayan, mayroon din tayo ditong switch
ng passing light or pass light at yung ating clutch. At dito tayo mga kabiyahe sa napakabalki. Ayan. Siguro kung itong gagamitin mo mga kabiyahe sa long ride, hindi ka problema dito sa gasolina dahil sa napakalaking gas tank niya. At dito tayo sa upuan. Ito na siguro yung motor na napakadamot. Bakit ko mga kabiyahe nasabi na napakadamot? Kasi isa lang yung upuan. Yung mahal natin sa buhay, yung ating jowa o yung ating misis, hindi natin may isasakay. So, kaya ko nasabi napakadamot. So, heto, pero madamot nga siya, pero ang ganda naman mga kabiyahe upuan, no? Parang nakaupo ka rin sa, sa kama mo. Dito tayo sa likuran, ayan, napakabalki. Ito naman yung kanyang fender sa likuran, hard plastic. Ayan, maging itong stem niya mga kabiyahe, hard plastic pero napakakapal. Tutukan natin dito sa kanyang taillight. Ito mga kabiyahe, itong nasa dulo, ito yung pinaka-fender niya. So yun, yung nasa unahan na yun, yung glossy black, yun yung tire hugger naman niya. Para hindi tayo mapupuno ng tubig yung likod natin. So maganda dahil may support pa siya doon. At dito, dagdag angas. Ayan. Ito yung kanyang taillight. Naka-split siya, pero pag naka-activate ito mga kabiyahe at umilaw yan, malakas po yan, gawa ng LED po yan, hindi yan bulb. Dito naman sa baba, ito, metal ito, lagayan ng ating license plate at yung stem niya dito sa pababa na naka-arrow pababa, mayroon siya dito ang reflectorized na rounded na kulay red para dagdag po yan visible sa unit natin. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, ito po ay hindi na gumagamit ng kadena. Ito ay belt. Ayan o, ang lapad ng kanyang belt. Nasa 1 1/4 o 1 1/2 ang lapad ng kanyang belt. So belt po ang nagpapagana dito sa unit na ito. Tingnan natin yung sukat ng gulong dito sa ulihan. Ang gumang ginamit dito mga kabiyahe, Timsan. Ang sukat ng gulong nito sa likod mga kabiyahe, 180 by 65 by 16. Naka-gold po tayo dyan at naka-tubeless na po yan. At yung kanyang disc brake rotor dito sa likuran, ayan, napakakapal at napakalapa din. At napaka-bulky ng ginamit na piston caliper. Ayan, naka-single piston caliper tayo dyan. At dito mga kabiyahe, kung mapapansin ninyo, mayroon na naman tayo ditong hard plastic na bulky. Dito nakatago yung kanyang shock absorber sa likuran. Ayan. So, hindi siya hindi siya madudumihan. Gawa ng naka-cover siya. Pero hard plastic ito na glossy black. Dahil ang pinag-uusapan nga natin dito ay puro bulky. Kaya naman ang kanyang exhaust or tambucho, naka-dual tayo dyan. At kung bulky yung pag-uusapan, talaga naman bulky. Naka-matte black tayo dyan. Yung engine na napakalaki. Ito naman yung foot peg ng ating rider na podable. At yung foot brake. Ayan. Ito naman yung brake master para doon sa likuran. So dahil nga po ito ay liquid cooled, ito po yung kanyang radiator. May pan pa dito yan. Ayan. Dito naman, yung lagayan ng ating coolant. Ito yung bukasan. Engine specs naman ito mga kabiyahe ay meron siyang displacement na 475.6 cc. B2 cylinder, 4-stroke, 8 valve, single overhead cam. Boring stroke nito mga kabiyahe, 69 by 63.6 mm. Max power, 46.94 horsepower at 9,000 RPM. Max torque, 42 Newton meter at 7,200 RPM. Compression ratio, 11.5:1. Fuel system, EFI. Ignition nito mga kabiyahe ay naka-TCI. Starting system mga kabiyahe ay electric siya, wala siyang kick. May seat height itong mga kabiyahe, 695 mm. Kaya naman abot na abot natin yan mga kabiyahe. Dimensions, length, width at height, meron po siyang 2,285 by 810 by 1,080 mm. Ground clearance mga kabiyahe, 148. Wheelbase, 1,550. Fuel tank capacity, 16 liters. Front suspension, upside down telescopic fork. At ang braking system pala nito mga kabiyahe ay naka-dual ABS at ang kanyang cooling system ay liquid cooled. Yung rear suspension niya mga kabiyahe, dual shock absorber, preload at adjustable pa. Transmission, meron po tayo ditong gearbox 6-speed. Ayan. At yun nga po yung pinakita natin kanina, naka-belt po tayo dyan pagdating po sa drive. Ayan. Yung clutch type, naka-slipper clutch po tayo dyan. So ito naman mga kabiyahe,
gawin nyo akong reference sa unit na ito. Parang hindi yata tayo bagay, ano? Kasi payat tayo eh. Dapat ang sasakay dito yung mga bulky rin, mga kabiyahe. So, ganito ang magiging posisyon natin dito. Naka-flat footed tayo dyan mga kabiyahe, 5'6". Kayang-kaya ito dahil nasa 600 nga lang po yung seat height niya. So, kahit mga 4'11 kayo, kayang-kaya nyo itong unit na ito. So, yun mga kabiyahe, kung nagustuhan nyo yung episode natin ngayon, puntahan nyo ito dito sa Springville East 2, Molino 4, Bacoor, Cavite. At makikita nyo lang po ito dito sa Camellia mismo. Nasa loob ito mga kabiyahe ng subdivision na itong outlet dito ng Benelli. So yun, ang ating review sa unit na ito. So tayo muna ay magpapasalamat sa shop na ito at napag-unlakan po tayo na makapag-content dito sa kanilang unit. At maraming salamat po lalo na po sa inyong nanonood. At shoutout na rin po kay Sir Emmanuel Panesa, Sir Emiliano Gubat, at kay Sir The Handyman. And maraming salamat po sa inyong suporta. At kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.